TunePocket.com. Thursday, sabi ni Presidente, yang si Joe Masison, hindi ko maintindihan kung may demensya na yan. Sapagkat yung kanyang pagka-demensya, yung makakalimutin na, wala na, hindi na maalala yung mga dati niyang magagaling na mga ideya. Aba, yun o ang naging daan para mabigo yung mga pag-uusap sa kapayapaan, yung peace talks. Kaya nga, nakansila yun eh. Kasi biro nyo, nakikipag-usap tayo ng peace talks. Pagkatapos, inaambos nila yung mga sundalo natin, mga pulis natin. So, hindi pa pwede. Kaya sabi ni Presidente, I cannot fathom this Joe Masison, his brain. Kahit anong gawing you pick it, wala eh. Talagang either dementia o may diferensya ang kanyang utak. Tapos sabi niya, napapansin niya raw, itong si Joe Masison, pag nagsasalita, papalipat-lipat ng mga topic. Kaya sabi niya, walang mangyayari dito sa kanyang liderato. Kaya, nag-give up na lang ako. Sinubukan ko na lahat. Matatandaan nyo, si Presidente, nung ito'y naupo, ilan ba, ninominate niya 6 na mga left-leaning organization, para maging miyembro ng kabinete. Pero walang nangyari. They didn't take advantage of that. Wala, bigo din eh. Sabi niya nga, nung ako'y bata pa, naniwala ako diyan kay Joe Masison. Pero after 53 years, nothing has been achieved. Maliban sa iyon, naging terorista na rin sila. Wala ako nakitang progress. Kaya sabi niya, dito na lang kayo sa gobyerno. At ako'y namimigay ng mga lupa doon sa mga bumabalik sa lipunan, bumabalik sa batas. Bibigyan natin kayo ng mga source of income ninyo para makabalik na kayo sa inyong pamilya. Para hindi lang manahimik kayo, tatahimik na rin yung ating bansa sapagkat mawawala na yung mga karahasan, yung pagpatay. Hindi po ba? Pero alam nyo, hindi kahapon, nung Huwebes, nung pauwi na po ako, kasakay ko si Secretary Bello, habang nagte-take off kami sa aeroplano, nakatanggap tayo ng text message galing sa mga periodista. Sabi niyang nag-text sa atin, Secretary, pwede mo bang kumuha ng statement sa inyo? Doon naman sa statement ni Joe Masison, kaugnay doon sa mga sinabi ni Presidente kanina. Madalit sabi, yung si Joe Masison nasa Netherlands, nagmumonitor kay Presidente pala. Kaya yung mga sinabi ni Presidente laban sa kanya at sa kanyang grupo, sumagot siya. Alam ang sagot niya. Ito ang sagot niya. Sabi niya, yang si Duterte, nilalayo niya yung usapin dun sa kanyang walang lohika, nangangarap, incoherent na mga payag. Sabi niya, Duterte is trying to draw attention away from his own illogical, delusional, incoherent public statements. Tapos, bilang sagot niya kay Presidente Duterte, sabi niya, kasi sinabi ni Presidente, di ba, itong si Sison, delusional yata to. Hindi ko maintindihan kung anong utak nito. Sabi naman niya, sabi Joe Masison na nagsasalita, my statements are fact-based, logical, coherent, and always in the interest of Filipino people. It is Duterte who terminated the peace negotiations without presenting any complaint to the NDP under the provisions of the Carrehil. Sabi niya, sinunod niya lang yung order ni Trump to terminate the negotiations on exchange for military assistance upon operation of the Pacific Eagle. Anti-peace yan. Ano ba? Sabi ni Sison, kalaban siya ng kapayapaan, traitor daw, tyrant, diktador daw, butcher, butcher, mamamatay tao, plunderer, and swindler. Sabi niya, in this regard, I have time and again exposed the crimes of Duterte. I will issue a further statement to stress this monstrosity of Duterte that has been a scourge to the Filipino people. So tinanong ko tayo, Sir, anong masasabi nyo
Simple lang ho yung binigay kong statement eh. Sabi ko, when Joma Sison described the president as what? As plunderer, butcher, ano pa? Ano pa nga ba yun? Ulitin nga natin yung mga sinabi niya. No? Sabi niya, what is this? Anti-peace, traitor, tyrant, butcher, plunderer, and swindler. Sabi ko, when Joma Sison was describing the president, dun sa mga binanggit niya, he was actually and correctly describing himself. Yun ang aking payag. Kasi, yung sinasabi niyang anti-peace, sino bang anti-peace? Hindi ba siya yon? Naglunsad siya ng rebellion laban sa gobyerno. Mapayapa ang gobyerno, naglunsad siya. O, di anti-peace ka. Traitor. O, sabi mo, ang pinaglalaban mo ang interes ng sambay ng Pilipino. Hindi ba nag-traitor ka dun sa layunin mo ngayon? Bakit ka mo? Aba, pinapatay mo mga kapwa mo Pilipino. Kinikikilan mo yung mga kapwa Pilipino mo sa pamamagitan ng mga tauhan mo. Ina-assault mo. Ina-ambush mo. O kaya, ikaw ang butcher. Ikaw ang lalabas na mamamatay tao. Tyrant. Sabi mo, tyrant si Presidente. Ikaw nga yung dikta ng dikta. Ikaw yung tyrant. Plunderer. O, ayan, plunderer. Ibig sabihin, magnanakaw. O ikaw. Hindi ba? Ano sabi ni Presidente? Kayong mga komunista, marami kayong tinatanggap na pera sa mga human rights groups. Pati na yung pangingikil nyo sa mga tinatakot yung mga negosyante dito, mga nandun sa bundok. Dahil pag hindi nagbigay ng inyong mga hinihingi, sinisira nyo yung kanilang mga equipments, mga pabrika nila doon. O in other words, marami kayong pera. Anong ginagawa nyo sa pera? Ayun, nagpapakasasa kayo. Kagaya mo, nasa Netherlands ka. Komportable ang buhay mo doon. At sabi ho ng mga dating rebelde, sabi nila, General Victor Corpus, mga dating rebelde ito, sila Nilo Tayag, yan sila Rigberto Tiglao, yan si Peter Mutok. Yan ang mga nandyan. Ano nyo sabi nila? Habang nasa bundok daw sila, aba yung mga leader nila ay nandito sa Maynila. Ang ganda ng mga buhay, may mga kotse pa. O, anong tawag mo dyan, di ba? Swindler, plunderer. So, when you were describing the president, I think you were looking at the mirror. So you saw yourself at itinapon mo kay Presidente yung description. Actually, you were describing yourself, Mr. Joma Sison. Yan ang katotohanan niya. Kaya kung ako ikaw, in the twilight of your years, habang merong pang panahon, pumunta ka na rito sa Pilipinas at ikaw ay mikipagkasundo na sa pamahalaan, sabihin mo dun sa mga naniniwala pa sa'yo na ikaw yung nagkamali. Alam mo, hindi naman masamang aminin na nagkamali ka. Yun nga ang test ng isang dakilang leader. Pag inamin mo yung pagkakamali at ikaw ay bumalik sa daan ng tungo sa wastong daan, the path of righteousness. Kasi kung susumahin mo, yung 53 years talaga, wala ka namang nagawang kabutihan sa sangbayan ng Pilipino. Hindi po ba? Anong may papakita mong nag-improve ang buhay ng mga rebelding kinuha mo? Wala. Maraming nasalanta sa kanila. Marami rin silang napatay. Sinira mo pa yung mga pamilya kasi iniwan nila. Yung mga anak nila. So anong pwede mong ipagmalaki bilang isang leader ng isang ideolohiya na binigyan mo? Ang binigay mo lang sa kanila, pag-asa, failed hope, walang nangyari. Kaya nga sinasabi ni Presidente, bumalik ka na rito at magbalik loob ka sa lipunan at sa batas.
O kung naniniwala ka sa Diyos, magbalik loob ka sa Diyos. Yun. Yun na lang ang gawin mo, Mr. Joma Sison.